yung naka-deploy sa inyo dito. Wala sir, wala yan. Open yung kaya na ano ko. Marami. Sige na po, sir. Diretso na po. Bawal po tayo dyan. Diretso na po. Hindi na lang gagawin. Diretso na po. Makikisunan na lang po. Norme. So sir yan. Panatilihin po natin ang ating social distancing. Huwag po tayo mag-deliver. Huwag po tayo mag-deliver. Sorry. Atras, atras. Thank you. Atras. Tabi na. Boss. Tabi. Yung mic ko. Ganun tayo. As you can see, today is the prelude of what's going to happen tomorrow, but tomorrow is another day. And as you can see, things are being put into right perspective. Maraming salamat kay General Francisco and to the men and women of Manila Police District and all other agencies of local government at saka sa mga ihos. Kasi kasama dito ngayon sa implementation, as much as possible, yung ma-practice yung physical distancing, orderly manner of devotees who will attend the mass and finish, and another set of devotees
who will come in and out of the church and all other areas that can be made available na maka-attend sila ng mass. Kasi maraming areas dito na merong LED para sa visual at parang maramdaman din nila kahit paano na kabahagi sila ng misa. But still, muli nananawagan ako, hanggat maaari, please stay home. Manalangin tayo ng 13 sa kanya-kanya nating bahay as much as possible. And if ever, konting pasensya lang, may mga ipatutupad para na rin sa kaligtasan natin lahat na kailangan sundin nino man na dadapo dito sa Fiesta ng Quiapo. Now, with that, I would like to take this opportunity that I have signed Executive Order Number 1, Series of 2021, a few hours ago, stating that all online classes will be canceled tomorrow if there is selling of liquor is prohibited and strict implementation of Ordinance Number 5555, yung pag-iinom sa kalsada. So gusto kong manawagan na may bagong panawagan, bagong ipatutupad under Executive Order Number 1 Series of 2021. Liquor ban at may print na pagpapatupad ng Ordinance 5555 sa araw mismo ng kapistahan. And online classes, because there will be challenging situation that connectivity might have some adjustment in the area. So, para sa pangkalahatan na lang, walang online classes tomorrow. Bukas puputulin niyo yung cellphone signal. Puputulin niyo yung cellphone signal tomorrow. We'll do something about it. Para lang malinaw kasi sir, di ba yung Okay. iba, Hanggat maaari. ang clarification ko, Mayor, is because some of them will be watching online through their cell phones. So, Okay. paano Kung yung nandito ano? sila sa area, no, meron kaming kapalit na ibibigay na access visually, which is yung mga LED. No? So they can access visually what is happening inside the church. Dito, sa labas, they might have some challenges to access their regular cell phone calls and texts. I would suggest there is some connectivity online na available. Gamitin nila yung kanilang mga messaging app using internet kung merong available. But I would suggest na i-advise na nila yung kanilang mga pamilya na kung nasaan sila, and rest assured that there are other means of communication will be made available to the general public through the help of Manila Police District Station, in choke points, in the areas, within the areas, and surrounding areas. It's not total cutting of the cellphone signal. Merong internet signal ano yun? Basta ang payo namin, hanggat maaari, pag-isuhan nyo na yung inyong mga mahal sa buhay, kung nasaan kayo, anong sitwasyon nyo, as early as possible. Anong oras po kayo mag-start ito? Well, basta mahirap pa sila mag-connect. Ayun na lang siguro masasabi. What time? Basta mahirap pa sila mag-connect nowadays. In the coming hours, including you guys, you have to inform your guests or kasi baka lang ayoko naman kayo ma-surprise. There will be things that are needs to be done, and of course nga pala, no, isa pa pala, huwag kayo magdala ng bisikleta, huwag kayo magdala ng sasakyan, huwag kayo magdala ng motor,
at ipapasok nyo sa concerned radius from the church. It will be apprehended, including you, unless your the media vehicles are registered and reported before the office of the Manila Police District. Kaya nakikisuyo kami sa inyo, sa mga media. You're welcome here. You can station here. Makisuyo lamang. Ipaalam nyo plate number, body number ng inyong mga sasakyan sa Manila Police District as early as possible. Because including government vehicles like city government will be told if it is unauthorized to be in the vicinity. Mayor, yung liquor ban, para lang klaro, anong oras magsisimula at buong araw ba yun bukas? Buong fiesta. Is starting tonight. Yes. Until, Kaya, pinag-iusapan ko, huwag kayo magtitinda ng alak. Baka mag-cancel lang yung mga business permit. Ngayon lang naman saglit na panahon lang. No? At tapos, huwag mag-iinom sa kalsada. Sa batas, bawal yun, yung Ordinance 5555. Mayor, yung pagkakakuha ng signal, may kinalaman ito sa kayo magbanta. These are basic protocol. Banta ng Basic, kabuluhan. no, basic safety protocol. Wala itong kinalaman doon sa banta ng anumang kabuluhan. Kaya awa ang Diyos. Sana nga. But, things are in place. Programs and policies are in place. Headed by General Francisco. And we're hoping walang untoward incident. But I do believe in the leadership of General Francisco that he will do what is necessary in preparation and during and in any eventuality. Mayor, ano yung assessment sa mga nadaanan kayo dito? Kamusta yung physical distance? Maganda, nakakatuwa. Kaya nga kanina, inuna ko na. Pinagpapasalamat ko sa tao na sila'y nagpupusang sumusunod. Sana manatili. Ito naman ay para sa kaligtasan. Yes. Okay. Ang good news, unang good news, doon sa ginawa nating Balik Maynila, mass testing, sa awa ng Diyos, isa lang ang nag-positive. At salamat at natagpuan natin sila sa lalong madaling panahon at nabigyan ng enough and proper medical attention. But generally, negative. So, we might do the same after Fiesta ng Quiapo, after Fiesta ng Santo Niño. So, we will continue to pursue swab testing, and it's going to be made available free and accessible. Yun, ano pa rin kami, nandun pa rin kami sa conservative approach ng implementation. So, yung Balik Manila, ano po yung curfew natin? Yes. Basta po may curfew, so patutupad po yun, basta sa payo namin hanggat maaari, sumunod na lang sa alitin po. Yun lang naman ang pakiusap ko. Going to arrest violators of course. health protocols. And all other things. Paano mangyayari? Kasi, syempre, ang gusto natin dito, banal. Pero, paano nakita natin? We are certain about our rules as much as possible. Gusto ko nga kusang pagsunod. But, those or some individuals who will try, rest assured that Colonel Giagi, as a station commander of the area, and General Francisco, as MPD director, is fully aware of the policy of the City of Manila to implement ordinances, our own laws in the city, and IATF rules and regulations. And we don't want that as much as possible. That's why ang lagi kong panawagan, magpusa. At natutuwa nga ako kanina, nakita ninyo pagdating ko, nakita natin yung mga utaw, talagang sila na rin, kasi mas maganda yun. But
in a given situation, like with regard to your question, yes, we will. Arrest. Sana, kasi di ba we are trying, all these health protocols are being followed. I'm sorry, ah. Sorry, sir. All these health protocols are being followed to make sure na hindi po tayo mahahawa ng COVID. Kung ikukulong sila, aawat po sa punto na ikukulong sila, or I understand there's we'll- going to be a bus No. na i-deploy from BFP No, we where will they will put be, them in a proper place. sorry. Well, one is quarantine facility. That's one. We have enough quarantine facility. As much as possible, we will treat them humanely. Yung, alam mo yung, gusto mo magpatupad, gusto mo maging maigpit, pero gusto mo may malasakit, yung compassion, we will try to, as much as possible, understand. But, baka katulad ng pangamba mo na may ilang individual, pagka grave naman yung pag-disregard, then proper laws will be implemented and they have to face the music or the consequences of their action. Can you clarify with General Francisco kasi meron po kayo ata sinabi na meron daw i-deploy na Bureau of Fire Protection bus para doon ilalagay ang mga pansamantalang na-apprehend. Meron po ba Yes, ito? meron kaming BGMP bus at naka-standby lang yun. In case lang na may mga very flagrant violation before going to our station. So, ayun, temporarily doon sila mag-detain, then i-shuttle back siya sa aming network. Pero dadalhin pa rin po sa presinto? Yes, violation of violation of laws. They need to be things should be done within the boundaries of yung kailangan gawin ng less po. No? Pero siyempre ako, alam mo, hirap na buhay ng tao. Umaasa na lang ang tao sa kaloob ng Diyos. But at the same manner, we want to be very practical with the situation. There is still more or less 2,000 plus active cases in Metro Manila. There is about 261 as of 12 o'clock this afternoon active cases in the city of Manila. All we need, Maris, is one super spreader. All we need is one. So kaya gusto natin matupad ng tao yung kanilang debosyon. Gusto natin patuloy na mag-fiesta o magdiwang ng fiesta. But at the same manner, we can adjust. Gusto natin responsableng mamamayan. Yan ang iniikayat natin sa mga taga-lungsod ng Maynila at yung mga taong dadako sa lungsod ng Maynila. Siguro kay General Francisco ulit, meron bang monitored threats po? Ongoing pa rin at hindi namin yan isinasantabi. Thank you po. Thank you po kayo. Hindi ko Kaya di ba sa Baka may disturbance sa next. hindi. Kasi baka may wala. Diba, landed. Hindi ba pwede mo gamitin mga apps? Sige. Pero yung GSM, Wala tayo ng ilang bahagi ng panayam kay Mayor. yan yung page ni Mayor, sir. Kung may mga internet, Yes. yes. Magkakaroon kasi ng question ng yung pagbabago ng signal bukas. At saka yung yung meron siyang yung ilalabas ng ordinance, yung pagbabawal ng
pag-inom bukas, alam mo naman, wag ka muna mag-iinom, Christian, bukas kasi bawal sa Maynila. Kung pwedeng mo naman to sa loob ng pero lalapit ako na si Mayor. Sumusunod ang tayo. Sana ganun sa Quezon, ganun sa Villalobos, dito ganun sa Alatra, ganun sa Galgo, ganun sa Carriedo. Sana ganun lahat. Kasi ibigyan naman ng access sa gobyerno. Yun yung tinatanong yung magbibigay naman ng additional. Sikat lang nandito may Pero para po lahat, kasi ito, magiging mo yung reading, standby ka, next mass ka. Babas mo na kayo. Gano'ng kahaba yung estimated time of waiting for you to be able to get inside the church? Mga 2 hours? Hindi ako sure kung gano'ng kahaba yung isa. 1 hour? Kung nakaba yung isa, bigay ka ng 10-15 minutes of cleaning. Clearing the church, coming in. Katulad yung kanina, dito, ledyo mga 10 minutes lang. Pero maganda yung siguro natin yung ginawa nila Francisco. Maganda yun. Hopefully, Saka nagko-complain. oo, sa totoo lang yun. Yan ang sikreto yung tao. Pero, kung nanawagan kasi meron sa binanggit na mga, alam mo, bago kasi na Ano na nga yun, tinatanong niya kanina. Kung hindi susunod, arrest rin yun. Sa phone pa lang, arrest. Pero sila sinasabi ko kanina, may mga quarantine areas where they are going to make Depende sa mga. Sa bus? DJMP bus. Mas pwede namin dali sila sa quarantine. After sila bilang pinalagay sila sa So bus muna, tapos quarantine area. kasi ano yun, Tapos pinapray mga tao, ipapanibubog mo din. Mayor, napakabigat na tanong na to. Hindi ko ba lang nalalaman sa process? Yun, walang yan. Bukas mo na namin kinakagana. Beta muna kayo sa Getty, huwag na kayong tumuspas, ipunin nyo pera nyo, iyandahan natin ang sarili natin sa mga gastusin pang darating sa susunod na buwan. Dahil habang ang may katotohanan na may bakuna na sa mundo, lagi natin isipin, wala pang dumadako sa Pilipinas na bakuna. So we have to buy time. We must continue to pursue a healthy community in the next quarter o second quarter. Kaya meron pa tayong economic challenges na kakaharapin. So wag na natin itapon at ipariwara yung 10 buwan ng paghihirap natin. Duktungan na natin ang ilang buwan ng pagiging masinop sa pananalapi sa personal natin buhay. Kaya hinikayat namin kayo, katulad ng ginawa ninyo ng bagong taon. Halos wala nyo pagkatok sa Maynila. So, marami na kasi ng pera. Ganun na rin ang gawin natin ngayon. Kailangan natin mag-adapt sa mga makabagong pamamaraan habang namumuhay tayo na may pandemya. Pero rest assured that your city, in our own little way, the moment na magkaroon ng bakuna, i-implement natin ito agad at libre makukuha ng tao with the help of the national government. Kasi baka magkaroon ng mahinang signal bukas, o kaya para wala na lang interruption, habang nag-eskwela, wala na lang online class. So narito po tayo ngayon sa Quiapo Church kung saan may physically distanced mass. So mahigpit ang physical distancing dito sa Quiapo Church. Alinsunod sa public health protocols ng ating pamahalaan.
Ay, Father, live tayo ngayon sa page ni Mayor. Live tayo ngayon sa page ni Mayor. Ikot-ikot lang po. Kaliwat kanan po, meron po tayong mga dilaw na marking. Sunod lang po tayo sa mga iyos para ma-guide po kayo mga ate, kuya, ate, nanay, tatay. Sunod lang, wag na po tayo tulong po na yun. Sunod po tayo sa mga iyos. Meron pong magagabay sa inyo, mag-guide po. Kaliwat kanan po. Maintain lang po natin yung social distancing mga kapatid. Konting pag-iingat lang po. Nanay, doon po. Pagkapalan po, meron po doon mga marking pa po. Sa unahan, nanay. Sa unahan po. Meron pa po. Dito pa ba? Sa unahan po. Meron pa po. Nakasuyo naman po kami para makapasok po yung mga magsisimba natin. Likod, yan, dyan sa likod. Saan dito na? Dito, saan Department head yun. Inano yun? Wala eh. Department head na yun. Steady. Ayun. Yan. Distansya po tayo, distansya po, distansya. Distansya po tayo, distansya. Kasi hindi siya kalagay doon eh. Tatangkay. Boss, ano naman? Kaya mo naman siya, no? Tingnan mo, ha? Pero
Makikisugo na po, hindi na tayo pwede tumayugan. Agad na po tayo, agad na po. Maraming salamat po. Gano'n na kami. Sana po, magpatuloy po. Kausap ko po kahapon at kanina po ang DOH po. Mayor, ama ng Maynila. Mayor, Batiin na mga susunod, hindi na patigilin. sa ating paghahanda para sa ating transaksyon 2021. Quezon Boulevard, taas na natin sa traffic natin, sa traffic. Si Yorme, Ito yung mga tao sa maintain social distance. Quezon Boulevard dito, Quezon Boulevard dito. Mercury Drive dito, Mercury Drive dito. na tayo magmahal sa Panginoon mula sa ating tahanan. Stay at home, yun ang pinaka mainam. Tapos naman, kung magsisimba kayo sa parokya nyo, meron pong fiesta mass ng Nazareno doon. May limitasyon lang para dito. Yorme, kahapon nakiusap po ako sa buong distrito ng Quiapo, yung mga barangay, basic iglesia community, magsimba po sila, lahat sila sa San Sebastian, nandun po yung Nazareno. Para doon na po sila. Maraming salamat po ang aming. Ang iniisip ng iba, baka mabawasan yung biyayang matatango nila kapag Hindi hindi po. sila lumapit sa kapatid kay kay Nazareno Sa Biblia, meron pong insidente doon na kailangan bawakan yung damit niya. Meron din pagpapagaling yung Roman Centurion, yun ang long distance healing. Diba? Sa komunyon, Panginoon, hindi ako karapat-dapat na pumasok sa inyong bahay, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling ng aking lingkod. Malayong malayo ang kapangyarihan ng Diyos, long distance. Gagaling yung papapuran. Ngayon sa kasong pandemya, long distance ang kapangyarihan. Hindi kailangan hawakan, malapitan, pwede rin long distance. Meron din social distancing na malayo. Nahiling. In-interview kasi namin lahat. Si Yorme. Hindi, na-interview na po kami. Gusto po nila kasi makita pa rin kasi wala raw yung sakripisyo ni Cristo sa atin. Nagsasakripisyo din po sila para sa Ganyan, may bahag, tama yun. Pero may sinasabi din na ang kapangyarihan ng Diyos, malapit o malayo, makapangyarihan ng Panginoon, malapit na distansya at malayong distansya. Ngayon sa panahon ng pandemya, nakikiusap po kami, simbahan, pamahalan, at ang gobyerno, DOH na para hindi tayo magkasakit. Ayaw po namin na maging sanhi ng pagpapalaganap ng virus, bagamat bumababa na po. Pagyayabang ko po. Yung Kamaynilaan po, ay iba na. Yung mga latest po, wala po sa top 5. Top 5 ha? Malaking populasyon ng Maynila. Pero bumababa po yung kaso. Sa distrito ng Quiapo, yung huli po may 1. Pero yung mga 2 previous na ulat ng Manila Public Information Office, 0 active cases. Tumigil tayo, mahirap yun. Hangaan natin yun. Pabor ba yan na biyaya ng Nazareno? Mayaya. Sa Pilipinas, kanina rin, sa Pilipinas din kanina, kasi dinala po namin sa Manila City ang Nazareno, dinala rin natin ang Nazareno sa San Lazaro. Pagamat kami may iba't ibang perspektibo, ang paghahanga namin sa kagitingan ng mga pinag-alay ng buhay, yung mga medical frontliner natin at saka sa Manila LGU. Nagpapasalamat po kami sa kagitingan, sa kasipagan. Malaki po ang nawala natin, kaya masasalamat na Nazareno yun. Kaya yan, sige na tayo. Maraming God first, God first muna kami. God first muna tayo. Thank you, Mayor. Thank you, Father. Yes, I will improve that. Napakaganda siya. Yes, yes. Thank you, Lord. Magbabasbas ako kay Kamingin sa akin. Sa magdadasal po tayo ngayon. Bye po, Father. Yes,